Minsan ay para bang di ko na makakayanan ang mga bawat bagyo na dumaraan. Ang unos sa dibdib ay sadyang di ko mapigilan, ngunit ika'y sumabay sa bagyo ng aking buhay. Ibinuhos mo ang pag-ibig mo at nilunod mo bawat kirot sa aking puso. Ang pag-ibig mo'y parang ulan na hindi tumitigil. Kung pag-ibig mo'y ulan ng aking mundo, sa tubig ay lulutang. Parang ulan, ika'y sumabay sa aking bawat pag-iyak, upang ang aking mga luha hindi mapansin. Ang unos sa dibdib ay tinangay ng iyong pag-ibig. Ang puso ko'y niligtas sa bagyong kay lakas. Ibinuhos mo ang pag-ibig mo at nilunod mo bawat kirot sa aking puso. Ang pag-ibig mo'y parang ulan na hindi tumitigil. Kung pag-ibig mo'y ulan ng aking mundo, sa tubig ay lulutang. Di mo ako kailan pa man pinabayaan. Binagyo mong bawat bagyong dumaraan. Oh, ibinuhos mo ang pag-ibig mo at nilunod mong bawat kirot sa aking puso. Ang pag-ibig mo'y parang ulan na hindi tumitigil. Kung pag-ibig mo'y ulan ng aking mundo, sa tubig ay lulutang. Kung pag-ibig mo'y ulan ng aking mundo, sa tubig ay hello, brothers and sisters in Christ. Welcome dito pa rin sa ating maliit na programa, The Voice on the Word, Season 4 na tayo, Episode 2. And I'd like to thank you, salamat po, thank you so much kasi ang bilis po nung pag-angat nung ating mga views. Siguro po talagang tinutulungan nyo talaga akong i-share ito sa inyo pang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan. And obvious naman po yun kasi biglang umangat di ba? Yung ating views, no? And syempre po, talagang very inspiring. Yan, yung mga ganyan. Thank you. And to those who are listening to me for the first time, I really hope that you can subscribe, no? Marami pa pong hindi nagsusubscribe kasi nasa 100
20 na ba tayo as the time of this recording? Pero ang 34 pa lang po yung subscribers. So, mas maigi po talaga mag-subscribe. Pipindutin nyo lang naman yung nakalagay dyan sa screen ninyo na subscribe. Ayan na po yan. Oo, at saka i-like nyo rin. And maraming salamat dun sa mga naglalagay ng comment. Kasi talaga pong binabasa ko yun, no? And tinitingnan ko kung meron kayong mga suggestions o paano ba ang dating sa inyo ng ating program. Kaya thank you, thank you, thank you. So, thank you din ho pala doon sa mga nag-text at saka mga nag-Viber, nag-message na nagustuhan nyo yung MTV o yung May Awa ang Diyos. Gawa po yun ng aking daughter na si Nikki. And, natutuwa din ako kasi paulit-ulit nyo palang ding pinapanood yun. No? Kasi kahit natatapos nyo na yung programa, ginagawa nyo pampatulog. Aloy, natutuwa ho ako. Alam niyo ba, bata pa ako, pag kumakanta ako, unang-una kong dyan, si Mamit si Daddy, no? Nakutulog na ho yan, no? Pagka kinantahan ko, sa piano, tapos kakanta, madalas hong matulog eh. Kaya ho, sa akin, it was never an insult pag sinabing, naku, di ba, pag kumakanta ka na, tutulugan ka ng mga tao. Hindi po ako napipikon doon. In fact, natutuwa ako kasi alam niyo ba, ang hirap-hirap pong gamutin ng insomnia. Oo, yung mga taong may insomnia, alam niyo, may kakilala ako, may mga insomnia eh. Grabe yung talagang hirap nila. Tapos, grabe din ang gamot. Oo, yung iba ho sa kanila, they have to go to America, di ba? Talagang magta-travel pa o sa ibang bansa na kung nasaan lang meron talagang cure doon sa insomnia. Imagine niyo pag narinig niyo tong ating podcast, lalo na paulit-ulitin niyo lang po yung mga kanta doon, no? Yung mga pasensya na kayo sa boses kung talaga naman nakakaantok. No? Pero regalo po ng Diyos yan na kayo po yung makatulog at gawin yung pampatulog po itong ating podcast na ito. Ay kung bigla kayong kiniliti ni Holy Spirit at bigla naman kayo hindi makatulog, edi nare-reinforce yung mga messages, no? O yung message na binibigay ni Lord sa inyo through this little program that we have. Yon. All right. So, thank you, thank you, thank you. Anyway, I'm also excited kasi natutuwa kayo dun sa apologetics, no? Catholic apologetics, no? Defending the faith with reason. No? Importante po kasi yung with reason din eh. Kasi alam nyo, ginawa tayo ng Diyos to be very reasonable men. No? Talagang nilagyan tayo ng intellect, di ba? Napakaganda po talaga kasi totoo naman na yung ating pananampalataya o yung itinuturo sa atin ng ating simbahan. Alam nyo kasi, bago umalis ang Panginoong Yesus, hindi naman siya nag-iwan ng libro o yung Bible. Hindi po siya nag-iwan noon. No? Ang iniwan ng Panginoong Yesus ay isang simbahan. Okay? At pinangunahan na nga po yan ng mga 12 disciples niya. No? Na siya namang inutusan niya na talagang go out, no? And preach the good news to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So talagang iniwan niya, hindi naman niya sinabing, ay nga pala, bago kumakalimutan, ay yung libro basahin niyo. Ako, wala pa ho eh. Wala pa ho yung Bible nung umalis ng Panginoon Diyos at umakyat sa langit. No? Ang iniwan niya, simbahan. Okay? At tayo po mga Katoliko, alam natin na yung simbahan yan ay walang iba kundi yung ating simbahan. The first and foremost, no? The Catholic Church. No? And makikita nyo naman ho yan kasi yung mga tinuro sa atin, yung mga pinasa sa atin ng ating mahal na simbahan, yan po yung kinagawian na noong mga una pang Kristiyano na naipasa lang sa atin, sa mga henerasyon ngayon. Oo. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, lumabas lang naman ang unang yung humiwalay no, sa Catholic Church in the year 1517, 1518. No? At nagsunod-sunod na ho yan. Kaya nga po nagtataka ako, pagka halimbawa
madalas po makipagdebate, alam niyo kung sino? Ako, sa akin, for my case, no, itong mga dating daan, no, pagka nalamang naamoy nilang Katoliko ka, naku, talaga pong debate ang gusto niyan, eh, 'di ba? At minsan, 'pag nasa mood ako, eh, sinasagot ko naman, I give them time as patiently as I can. Pero pagka talaga namang, o kaya gusto ko na talagang barahin 'no, dahil talagang minsan ano na, eh, far out na talaga yung kanilang argumento. Lalo kasi 'pag may alam ka na, 'di ba? Pagka nakapagbasa ka na, 'pag nasagasaan mo na yung mga tanong nila, tapos nasagot mo na rin yung tamang sagot na nasagasaan mo na rin, lahat po ng mga succeeding nila ng mga questions, oo, eh, parang far out na masyado 'no, parang parang masyado silang nagme-mental gymnastics na talagang pilit nilang babaluktutin po yung, nababasa nila sa Biblia, yung mga biblical verses na talaga naman pong malayong-malayo na, eh, hindi po ba? Ganyan din po yung mga, well, non-Catholic brothers and sisters natin. Hindi lang naman dating daan, pero yun na po yung madalas madalas makipagdebate. Lahat po sila basta non-Catholic, ah, non-Catholic brothers and sisters natin na mga Kristiyano naman 'no, pero talaga po alam mo sinasabi ko lang sa kanila, "Excuse me, kailan lang ho ba kayo sumulpot yung inyong relihiyon?" Halimbawa, ang dating daan, ang alam ko diyan 1976 lang 'yan, eh, nung naitayo, eh. Ito namang mga Iglesia ni Cristo, ito po'y naitayo 1913 lang, eh. Kahit na po itong mga Protestante, 'di ba, sinabi ko na sa inyo yung mga Lutheran na 'yan, eh, 15, 'no. So, ang ibig bang sabihin, yun nga lang simpleng-simple, eh, kami po, kaming Katoliko, maski po i-Google niyo, tingnan niyo na lang sa Google, eh. Hindi ho kami naputol magmula kay Saint Peter hanggang dito kay Pope Francis natin. Okay, so yan, napakasimpleng argumento. Ang hirap na po nilang labanan yan, no? Dahil ang lahat ng kanilang relihiyon ay itinayo lang ng tao. Oo, makalipas ang, well, in the first place, itong mga pinakamatanda na, itong mga protestante, eh, nasa 16th century na po, eh, 1518, eh, 1517, di ba? Eh, ang ibig bang sabihin nga, eh, nagtulog-tulugan muna ang Panginoon. Teka, umalis ako, eh, di ba? Pahinga muna ako dahil nahirapan ako. Pahinga muna ako. Gumising na lang siya at nakialam uli. Eh, nung 1518 na, pinalipas niya muna yung 1,518 years. Eh kung kayo naman po yung dating daan, abi lalong mabigat kasi pinalipas ng Diyos 1,976 years. 76 ba o 74? Hindi na ho nalalayo diyan. At kung kayo naman po'y dinebate o tinanong ng parang dinidebate ng isang iglesia ni Cristo ay 1913, 1914. Natulog ang Diyos muna for 1,914 years. Ibig niyo sabihin, hinayaan niya yung simbahan niyang nakatiwangwang at bago siya kumuha ng isang tao na magpapatuloy ng kanyang simbahan. Naku, parang malabo naman ho ata yun. Hindi ho ba? So anyway, those are just one of the ways, no, para kayo po ay hindi madihado pag kayo po ay hinarap, no, ng mga relihiyong ito mga sekta na ito. Okay? All right. So, nga pala, bakit nga ba tayo? Hindi ko na rin daw, sorry po, talaga namang hindi ko na rin nasagot yung mga una kong tanong. No? Ang tanong nga ninyo, bakit nga ba tayo nag-sign of the cross bago tayo magdasal? Diba? Hindi ba pwedeng diretso na lang? Ano bang kahulugan noon? Bakit? Importante ba yon? Eh, alam niyo po, tayo mga Katoliko, yan po eh talaga namang naipasa na po sa atin, no? Alam niyo kasi, yung sign of the cross, di ba, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Unang-unang ibig sabihin niya, pinapaalala sa inyo na there are three persons in one God. O yung tinatawag nating Holy Trinity. O sa Tagalog, eh, yung sangtatlo. Yung banal na sangtatlo. Di ba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya po kaiba tayo dun sa, although monotheistic din yung relihiyong
Jew o Judaism, kasi isa lang din ang Diyos nila, no? Si Yahweh. Pero si Yahweh, nag-iisa lang yun. Opo, wala pong Father, Son, and Holy Spirit. Nag-iisa lang pong Diyos yun. Isang persona. Ika nga. Ganon din po ang mga Muslim. No? Si Allah, yan po nag-iisa lang din na persona. Tayo lang po ng mga Kristiyano ang may tatlong persona sa iisang Diyos. Yan po talagang mystery, pero we have to accept it by faith. No? At yan naman po yung mababasa natin sa banal na kasulatan. No? So, every time we go we're going to pray, inuuna natin yun kasi to remind us that there are three persons in one God, that we are dealing with, what we are about to deal with, yung ating pong kakausapin, no? Isang makapangyarihang Diyos na talaga namang may tatlong persona. That makes us already very unique and different. Okay? Ngayon, siyempre, pagka sinabi mo ng tatlong persona, immediately, mariremind ka rin ng sign of the cross that you're not only dealing with a God who is all-powerful, all-knowing, and omnipresent. No? Yan yung tatlong katangian ng Diyos, di ba? All-powerful, all-knowing, omniscient, and omnipresent. Kundi, palibasa, itong tatlong ito ay pinagbuklod ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. So, what you're about to do is to commune with love. No? Yung pag-ibig, no? Diyos na siyang pag-ibig. And dapat ganun ang ating disposisyon, no? Pag tayo ay magdarasal. Di ba? Alright. So, hindi po pwede yung dasal na parang obligasyon lang. No. Because what we're about to do is to embrace, to commune, to be one with, no? With God Himself, who is love. Diba? Grabe ang pagmamahala ng Ama at sa anak, yung anak sa Ama, at yan ay pinagbuklod naman ng pag-ibig na siya namang naging bunga ng pag-ibig na yan, which is the Holy Spirit. Diba? Three persons in one God. At saka ang isa pang matindi is, kaya bakit nyo ba pag nagsa-sign of the cross tayo, di ba nilalagay natin yung kamay natin una muna sa noo, di ba? Tapos sa dibdib, tapos sa magkabilang balikat. No? Kasi ang pagdarasal po, una, bakit nilalagay sa ulo in the name of the Father? Kasi nandyan po yung ating pag-iisip, yung ating brain, yung ating utak. So whenever we pray, ang ibig sabihin po niyan, buong-buong pag-iisip mo, binibigay mo sa Diyos. Opo, yun. No? Para bang hindi yung parang pabalat bunga lang at busy kang may ginagawang iba, may iniisip kang iba, tapos magdarasal ka, ba hindi ho pwede. Kaya nga, tinutuktok mo muna yung ulo mo. Na kamay mo, para bang, hoy, kailangan buong isip ang paglaanan mo to ng iyong buong isip. And then yung in the name of the Father and of the Son, nilalagay mo naman yung kamay mo sa iyong dibdib. No? Nandiyan kasi ang puso natin. No? So, ang pagdarasal po is talaga naman dapat buong puso din nating ginagawa. Diba? Hindi pwede yung parang meron ka pang gusto mong may kausapin, gusto mong may gawin na iba, ang puso mo nandun, pero wala kasi obligasyon ko magdasal. Aba, hindi ho pwede yun. So, kinakatok mo rin yung puso mo na parang sinasabi mo, ay, ang Panginoong Diyos, ito, wholeheartedly, I'm yours, O Lord. And then, lastly, bakit yung and the Holy Spirit nilalagay natin sa magkabila nating joint, no? Dito sa may pagduduktungan o pinagduduktungan ng balikat ng kamay, no? Balikat at ng kamay, di ba? Holy Spirit. Kasi alam naman po natin, no, when we talk about God also and praying, hindi naman po ito purely mental exercise lang, no? Kasi ang pakikipag-ugnayan sa Diyos, nakahanda ka rin dapat gumalaw, no? May kaakibat yan na gagawin o aksyon, di ba? At handa kang sundin kung ano man yung iyong what you're about to do or what you're about to pray for. Because praying to God is just para bang preliminary to some activity that you will have to do.
Being a Christian, hindi ho pwedeng nakatanghod ka lang, nakaluhod, nakaupo, and that's it. No? Because alam mo na meron kang responsibilidad, kaya nakaatang yan sa iyong mga balikat. No? At minsan nga, kung ano man ang sagot ng Panginoon Diyos sa ating dasal, tanggapin mo yan, pasanin mo yan, dahil yan ang kagustuhan niya. Yan ang kanyang kalooban. At yan din naman, ang pinaniniwalaan natin na the best para sa atin. At yan ay nakaduktong sa kamay dahil we have to work on it. Di ba? Lalo na pag may gusto at ni-reveal sa iyo ng Panginoon Diyos yung gusto niyang gawin mo. Aba, you have to really be ready and go for it. So may action. Yun po ang mga nakapaloob dito sa sign of the cross. Okay? So, kaya po tayo pumapasok, pagpasok, bago pumasok sa isang beautiful conversation, communication, o pakikipag-isa sa Diyos through prayer, lagi tayong nag-aantanda o nagsa-sign of the cross. Para bang alam ko, Panginoon, if if I call on you, you will always be there. No? Hindi pwedeng magdasal ka at wala ang Panginoon Diyos na para bang iniisnab-isnab ka lang. Alam nating hindi po nangyayari yun. Alright? So, ano pa ba yung isang tanong ko? Okay. Pag tinanong ka naman, bakit kayong mga Katoliko, yung krusipiho ninyo, yung crucifix ninyo, nakapako pa rin si Jesus. Matagal nang nag-resurrect yan, matagal na nag-ascend sa langit yan, katabi na ng Ama. Bakit kayo, nandyan pa rin, nakapako pa rin? Kasi simpleng-simple ho, no? Alam nyo ba, yung kanila kasi krus lang eh. Okay, pag krus ka lang, a cross is nothing. Parang kumbaga ngayon yan, para kang nagpakita ng lethal injection. Kasi po ang capital punishment nung araw na inaatang ng mga Roman Empire sa kanilang mga gustong parusahang kriminal, di ba? Yan pong krus. No? Ipapako ka sa krus at yan po yung pinakasadista, yan po yung pinakakagimbal-gimbal, di ba? Pinakanakakahiya pong klase yan. Alam niyo ba kayo po yung hubad-hubad dyan? Na pag kayo pinako sa krus at nakadisplay po yung hubad ninyong katawan dyan. O bukod pa rin sa hirap, no, na talagang ang hirap po. Sa ibang araw, pag-uusapan natin yung hirap mamatay sa krus. No, at dinanas po ng ating Panginoong Hesus yan. He was willing to be stripped of his divinity, of his glory, and went through ito po na talagang very horrible, very sadistic, and shameful na kamatayan. Why? Because He loves us so much. Iyon po yung ating ginugunita every time that we look at the crucifix para po hindi natin malimutan yun. Sa totoo lang po, because that was already 2,000 years ago. Mahigit, di ba? Para pong nababaliwala di ba? Whenever we see the crucifix, we are instantly reminded of God's love for us and the sacrifice that He has done para po ma-accomplish yung ating salvation, yung ating kaligtasan. Besides, aanahin mo yung cross kung wala namang Jesus na nandun. Diba? As I've told you, the cross, if for anything, kung hindi ka naman Kristiyano, wala kang pakialam kay Hesus Kristo, ang mga sasabihin ng mga unang Hudyo nung panahon na yun, after crucifixion, may anong yung kakagulo sa daan? May kriminal na pinako. That's it. To them, for them, or to the Romans, yan po'y just an ordinary day na meron naman silang pinako na isang kriminal sa krus. That's it. Kaya lang po nagkakaroon ng significance yan dahil kilala natin ng Panginoong Jesucristo to be God, diba? Who became man and suffer for our sins. So a cross is nothing meaningful. In other words, wala pong kahulugan yan kung hindi kamatayan. Pinakasadista, pinakamasakit, pinakanakakahiya na capital punishment, no? Para ikaw ay mabigyan ng punishment o parusang kamatayan. That's it. So, hindi po sa ating pananaw, hindi po
dapat mawala yung nakapakong Kristo dun sa krus. Di ba? Besides, yung sinasabi natin trono ng mga hari, trono ng hari. Anuhin mo yung trono kung wala ka ng mga hari na uupo doon? Sige nga. O halimbawa dito, maglagay ka sa Plaza Miranda, sabihin mo, gawan mo ng isang magandang dyan, trono dyan, na gold. O, anong tawag mo dyan? King's throne, trono ng hari. At pakialam ko dyan, wala naman tayong hari. Di ba? Nagkakaroon na ng saysay ang trono dahil may haring umuupo. O yung judge chamber. O yung upuan ng isang huwes, ng isang, di ba? Anihin mo naman yung upuan lang, kung upuan lang yan. Kaya naman nagiging kapitapitagan o yung kagalang-galang, yung upuan, dahil may umuupong isang kagalang-galang at kapitapitagang judge dyan. Ganon din po ang krus. Ha? So alam niyo na po kung bakit napakahalaga nitong crucifix, no? At hindi lang basta cross. Alright, siguro, yaman din lamang na nandito na tayo, dagdagan ko na ho ito, no? Na para ho meron din. Ano ba yung genuflect? Alam niyo ba yung genuflect? Pag pumapasok tayo sa simbahan, di ba? Bago ka pumasok, bago ka umupo, nag-genuflect, di ba? Yan yung luluhod ka sa isang tuhod, tapos mag-sign of the cross ka na naman. Bago ka palang tutuloy at uupo. Oo. Minsan naman, galing kayo sa kaliwang pintuan ng simbahan, kailangan mo umupo dun sa bandang kanan. Tatawid ka ngayon ng altar sa gitna, di ba? Bago ka lumagpas doon, parang, parang kang ano lang, ba hindi, ihinto ka muna sa gitna, haharap ka sa altar, tapos magje-genuflect ka, luluhod mo yung isang tuhod mo, tapos magka-sign of the cross ka, at saka ka pala ngayon tutuloy sa iyong paglalakad. Ano ba yun? Bakit nga ba tayo nagje-genuflect? Tayo lang ang gumagawa na naman yan. Para lang malaman ninyo ha, hindi kayo yung parang akala mo kung sino kang siga na papasok na ng simbahan. O kaya tatawid ka from left to right, dadaanan nyo po yung altar, tapos parang wala ka lang, wala lang kebs, di ba? Sabi nga nila, wala kang pakialam. Kasi po yung genuflect, galing po yan sa Latin word na genu, or flecter. Genu, flecter, o flectere, o flectare. Yung genu po, yun yung tuhod. Yung flectere, yun po yung pabaluktutin. So, literally, ang ibig sabihin po nito is binabaluktot ang tuhod. Ayan, yun ang genuflect. Kasi po, with genuflect, kaharap po yung tabernakulo. Alam niyo naman yung tabernacle, di ba? Nandiyan po yung ostia, that very holy host, yung komunyon. Nandiyan po ang body and blood, soul and divinity of Christ. Diyan po na katago yan sa tabernakulo, where Jesus is really present. Okay? Kung wala naman po tabernakulo, yung maliit na kapilya, usually ginagawa po natin to sa altar. Sa altar, no? So bakit? Yan ang tanong. Bakit nga ba tayo nagge-genuflect? At kung kayo po, nakalimutan nyo na mag-genuflect, siguro po pagkatapos ngayong programa natin, at masagot ko na nga ito, siguro wag naman tayong makakalimot ha, na mag-genuflect ha, bago pumasok ng simbahan o pagkapasok, bago kayo umupo. Or tatawid kayo magmula sa kaliwa, pakanan, o kanan, dadaan sa gitna, papuntang kaliwa, abay magge-genuflect muna. Bakit? Kasi po, it is an act of humility. Pagpapakumbaba po ito, no? Para bang sinasabi mo, pag dumaan ka na doon sa harapan at nandun ang Panginoong Jesus, di ba? Alam mo naman nandun siya. Tayong Katoliko po naniniwala in the real presence, no? Hindi po symbolical presence. No? Kaya hindi ho tayo pwedeng magwalang yan sa loob ng simbahan. Lalo na po sa harap ng tabernakulo at ng altar. No? Para ba sinasabi mo, Panginoong Jesus, alam ko ikaw ay Panginoon. Ikaw ay Diyos. At ako po ay hindi. Na? Yan. Parang ikay mahal na hari. Ako po ay isang aliping sa gigilid mo lamang. Yan ang ating gustong sabihin sa kanya in that very simple gesture. No?
na tayo po'y magluluhod sa isang tuhod at magsa-sign of the cross, you are already humbling yourself before God. Second reason, di ho ba para bang kino-commit mo yung iyong serbisyo sa Panginoong Diyos. No? Para kang isang knight in shining armor. Yung mga panahon ng araw, di ba? Yung mga napapanood natin sa sine, yung mga prinsipe, no? Na talaga namang may mga espadang na malalaki, espada. Sasabihin nila, luluhod sila, no? Before the king. At sinasabi nila na, you can have my sword, my king. Yan ang mga banat. Sa magandang pelikula ng Lord of the Rings, di ba? Yan ang sinabi ni Aragorn, no? Ni Aragorn kay Frodo. Para bang ipagtatanggol kita, di ba? I will serve you. Yan. Kaya po nagge-genuflect yung mga yan. Kaya po tayo ganun din sa ating Panginoong Diyos na hari ng mga hari. And then, of course, ang pangatlo, it is always a movement of love. Ito ay isang kilos ng pag-ibig, di ba? O, tingnan niyo po, ito, makikita niyo naman ito pag yung isang lalaki, magpro-propose ng marriage, di ba? Yan, usong-usong yan sa mga pelikula pag hawak-hawak nila yung sing-sing, no? Tapos, luluhod sila. Hindi naman nakaluhod ng dalawang tuhod yan. Normally yan, isang tuhod lang. At hawak nila yung sing-sing at sasabihin nila dun sa babae, will you marry me? Diba? It's an act of love. It's how a man usually proposes to his would-be bride sa kanyang asawa. So, a genuflect pala. Whenever you do that, it is as if that you are expressing your deep love for the Lord. Imagine mo, isang ganun lang, di ba? Para ba nang sinasabi sa Panginoon Diyos na mahal kita. In that very simple gesture, no, na ipamalas mo na yung iyong kababaan, humility, na ipamalas mo na yung iyong willingness to serve God, na ikaw isang alipin lang ng Panginoon, at willing kang sumunod sa Kanya. And then, of course, that you love God so much. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nag-genuflect. Okay, so dito muna tayo sa tatlong ito. At bago tayo mag-commercial break o station ID break, at sana po dito pa lang sa tatlong ito, meron na kayong hinapulutan. Okay? God bless you, Catholic. Babalik po ako. Mapakinggan nyo muna itong ating station ID. At ang ating topic po for episode 2 is, ang ganda, no? Yung bang mga turo, okay, ng Katoliko. Ito yung ating Catholic faith, di ba? Siyempre, yung ating pananampalataya bilang Katoliko. Yan po ba ay biblical? Yan po ba ay naaayon sa Biblia? So, sa pagbabalik ko po, yan ang sasagutin natin, no? Kasi madalas tayong parang ma-api dyan, no? Parang yung mga ginagawa nyo, hindi naman turo ng Diyos sa Biblia. Wala sa Biblia yan. Yan na po ang madalas na banat sa atin. Tayo naman, palibasa, kung hindi ka masyadong palabasan ng Biblia, sasabihin mo nga, nga, no? Invento kasi ng tao yan. Tradisyon lang ng mga tao yung ginagawa ninyo. Ayan. So, sa pagbabalik po, after this station break, ito po ang ating pag-uusapan. God bless, and I'll be right back. The Voice on the Word. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit, we need you. Come, O Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All right, so we're back at, I hope you're now ready for the main dish. No? And medyo sana may gagawin tayong konting kakaiba. No? This time, I would love you to really participate wholly, no? And quite seriously, in the sense na kumuha kayo ng Bible. No? Mas maganda sana kung may Bible. Or at the very least, kung walang ready Bible dyan sa tabi nyo, kahit na papel at ballpen. O para, kasi ito na po yung topic na kailangan kasi matumbok yung maigi sa Biblia. No? Because these are biblical verses, no? That na nagpo-prove o nagpapatunay na tama, no, yung ating Catholic faith, di ba? Kasi yan nga yung madalas ding na maipukol sa atin na yung ating daw pinaggagawa, hindi daw yan naaayon sa Biblia. Alright? So, kailangan pag naharap natin itong mga ganitong klase ng atake sa atin, no? Naka-ready itong inyong notes man lang. No? So, yung mga ginagawa itong nakakatuwa kayo talaga. I'm sorry. Yung ginagawa nyo parang drama ng araw sa radyo, di ba? Habang may ginagawa, which is ang ganda, no? Habang may ginagawa kayo, kung hindi man kayo nagpapatulog, o pinapatulog nyo sarili nyo, at least ito yung nag-a-accompany sa inyo, ito yung ginagawa nyo kung kasama, no? Kadaldalan habang kayo siguro ay may namamalansya o naglalaba o kung ano man ang ginagawa nyo pa, siguro this is the time also na kumuha lang kayo ng papel at ballpen para malaman nyo yung eksaktong mga biblical verses. Yun namang mga ginagawa itong traveling companion habang kayo nagmamaneho o papunta o sa opisina o pauwi sa bahay, maganda siguro i-replay nyo rin to later on with your corresponding Bible or papel at ballpen man lang para ma-jot down nyo yung notes. Okay, so this apologetics is about the biblical verses that prove the Catholic faith. All right? So, if you're ready, here is the biblical verse number 1. Okay, pumunta tayo kagad sa Matthew 28 verses 19 to 20. Ayan, sulat nyo na po yan. Matthew 28 verses 19 to 20. So, sabay natin buksan yung ating Biblia. Maganda rin kung meron kayong cellphone, tapos may applications doon, may apps, di ba, na about the Bible, mayroong Tagalog, may English, ano nyo po,
i-download ninyo. Just make sure na it's a Catholic Bible. Nasa lagay nyo Catholic Bible. Yan na po ang lalabas. No? So, again, to go to the first biblical verse, Matthew 28:19 to 20. 19 and 20. Ito po mababasa natin. Sabi ni Lord, therefore, go forth and teach, no, all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have ever commanded you. And behold, I am with you always, even to the consummation of the age. Unquote, no? So, makikita natin dito talagang malinaw na ang tinatagpo ng ating Panginoong Hesus ay isang preaching, teaching, authoritative church at hindi po libro. Diba? It is not a Bible religion but a church. Maliwanag naman po iyo. Diba? Go forth and teach. Diba? Turo. Diba? Magturo. Wala pa naman hong Biblia nito. Meron ng Biblia nito yung Torah, yung 5 libro ni Moses, yung makikita nyo sa Old Testament, diba? Pero yung the Bible that we know it now, na may New Testament, may Gospels, etc., ay naku, wala pa ho. Hindi pa ho maisusulat yan o makukumpuni yan for the next, in the next 300 years pa po ang lilipas. Okay, so makikita nyo dito, talagang tinayo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang disciples, no, yung 12 apostles niya, teaching, preaching, authoritative church. Sabi pa, teaching them to observe all that I have ever commanded you. Ano ba yung observe? Hindi naman sinabing, and teaching them to read. Hindi naman sinabing to read. Tandaan nyo po nung araw, walang masyadong marunong magbasa. O konti lang po ang literate noon. Diba? Mas umaasa sila sa turo, oral. Okay? So, at kung ano yung kanilang nakikita, observe. Yan. Kaya nga po tayong Catholic Church, kumbaga sa upuan po, may 3 upuang matibay. So, mauulit-ulit po ito para po matandaan ninyo. Ang una natin, okay, is the tradition. Okay? Yung nakagawian na. Number 2, the scriptures. Ito na po yung Biblia, nasusulat. Para may pangatlong paa pa yan, yung magisterium o yung teaching authority. No? Kapangyarihan ng simbahan na magturo. Yan. Kaya hanggang ngayon, over the 2,000 years na po nakararaan, iisa lang ang ating pinaniniwalaan. Iisa lang ang tinatawag na Catholic faith at hindi tayo nagsanga-sanga. Hindi po tulad ng mga protestante, ngayon po wag po kayong mabibigla. Sabi ko 70,000 po, na pinakamaikli estimate sa Amerika nga lang po, yun. Ngayon po nasa 200,000 sects na sila, sekta. Okay po, nagkahiwa-hiwalay na po Okay, so ito po yung una, no? And makikita po natin dito na talagang hindi Bible religion ang tinayo ng ating Panginoon kung hindi simbahan na siya namang consisting of course, itong ating mga bida, yung 12 apostles. No? At yan, sa pag-inog ng panahon, yan po ay nagkaroon, siyempre, hindi naman forever mabubuhay ang mga yan, nag-ordinate din sila ng kanilang mga successor, yung mga bishops, no? At mga deacons and priests. Yan na po, hanggang sa nakarating na po sa atin ngayon. Okay? Now, ang second verse na gusto kong puntahan natin ay yung 1 Peter chapter 3, verse 21. So, pupunta tayo sa 1 Peter. Kasi may 2 Peter. No? So, 1 Peter chapter 3, verse 21. Ano naman ang mababasa rito na magpapatunay na tama na naman tayo? At sabi, ito, ready na ba kayo? At least isulat nyo man lang, no? Yung verse. No? Ito po yung nilalaman. And sabi, and now
you also are saved in a similar manner by baptism, not by the testimony of sordid flesh, but by the examination of a good conscience in God through the resurrection of Jesus Christ. Ayan, di ba? Linaw. Anong sinasabi? Baptism saves you. Yung binyag ang talagang sumasagip sa atin, ang nagsasalba sa atin. Jesus saves us through baptism. Ayan. At kung pwede pa, no, tignan nyo po dito. Isingit nyo pa ho ito, ha? Another. Acts 2, verse 38. Lagyan nyo po, Acts 2 o Gawa. Chapter 2, verse 38. Puntahan nyo rin itong John 20, chapter 20, verses 1 to 23. Hindi ko na pupuntahan. Bibigay ko na lang sa inyong assignment yan, ha? Para lang po madagdagan pa natin itong naunang verse na binigay ko, no? Dito kasi makikita ninyo, no? Na faith in Jesus plus baptism, okay, equals the remission of sins. Tayo po kasi dahil sa ating disordered, no, na kamalayan, itong ating disordered nature, dahil nga po sa original sin na naipamana na nga at naibaba na ni Adan at ni Eva sa atin, no? Talaga pong tayo nagkakasala. Wala naman duda yun, hindi ba? Kaso po ang problema, hindi makakapasok ang kasalanan sa langit dahil ubod ng linis po talaga ang Diyos at ang kalangitan. So, paano tayo? Kailangan mawala. No? Magkaroon ng remission of sins, mabura ang ating mga kasalanan. At dito sa binigay ko sa inyong verses, makikita nyo rito, kailangan may pananampalataya kay Jesus, no? Buhay na pananampalataya, at binyag. Kung idadagdag nyo pa yung Mark 16, verse 16, malinaw na malinaw po, yung pananampalataya at bautismo o pagbibinyag ay laging magkasama. Hindi ho kayo maniniwala sa akin eh. Meron pong sekta ng mga protestante. Tinatawag pa nilang sila daw Holy Baptist Church, mga Baptista, pero hindi naniniwala na isa sa pag-alis ng kasalanan o kailangan gawin ng isang Kristiyano ay magpabinyag. Yun po ang talaga namang kalunos-lunos, hindi ba? Alright, so number 3, tingnan niyo po natin susunod na naman na biblical verse na ito. Isulat niyo po, Matthew 18, verses 15 to 18. Okay? Matthew 18, verses 15 to 18. Sige, sabay-sabay nating puntahan ito. Si Matthew 18, verse 15 to 18. Yan. Sumasabay ako sa inyo para hindi naman ako masyadong mabilis. Kaya naisip ko, kailangan puntahan ko sabay sa inyo, no? Para sabay-sabay tayo naghahanap. Ano sabi? But if your brother has sinned against you, go and correct him between you and him alone. If he listens to you, you will have regained your brother. 16. But if he will not listen to you, invite with you one or two more, so that every word may stand by the mouth of 2 or 3 witnesses. All right. And if he will not listen to them, then the church. But if he will not listen to the church, let him be to you like the pagan and the tax collector. Amen, amen, I say to you, whatever you will have bound on earth shall be bound also in heaven. And whatever you will have released on earth shall be released also in heaven. O ayan ang linaw na sinasabi ng Panginoon, no, sa kanyang mga apostles na siya namang magiging unang mga
papa at mga bishops ng simbahan, di ba? Ano sinasabi naman dito? Pagka daw kayo nagkaroon ng isang kapatid mo, kasama mo, nagkasala sa iyo, kurikin mo kayong dalawa one-on-one. Kung makikinig siya, di nabawi mo itong kapatid mo, no? Itong kasama mo. On the other hand, pag hindi raw siya makinig sa iyo, pinagalitan mo na, sinabihan mo na, matigas pa rin ang ulo, ang sabi, kumuha ka ng one or two more, isa o dalawa pa, magsisilbing mga testigo. Yan. Okay, so may isa o kukuha ka pa ng parang backup, no? Para makita na makumbinsi siya at may makatestigo na talagang ito at sinasabihan mo nga at binibigyan mo ng chance na mag-sorry sa iyo at makipagsasundo na. Paano pag hindi pa rin? Ano sabi sa 17? If he will not listen to them, tell the church. But if he will not listen to the church, let him be to you like the pagan and the tax collector. Ibig sabihin po ng pagan or tax collector, ito po yung mga iniitsapuera na sa simbahan ng mga Hudyo kasi at that time. So pwede mo na palang iitsapuera, no? At hindi mo na siya, ika nga, isali sa inyong kawan, no? Maliwanag po, tinan mo ha. Paano ngayon kung ayaw pa rin makinig sa'yo o doon sa isa o dalawang pang testigong kasama? Ang sabi, dalin mo sa church. This proves, again, the necessity of an authoritative church. A visible church. Hindi dalawa o tatlo lang tao. Di ba? Kumbaga ganito kailangan may isang visible na church. Yung na alam nilang, ito simbahan ito. Isang lupon ito ng mga, may tao, may structure, may hierarchy. Diba? Parang sa atin, diba? May parish priest, may mga kasamahan siya. Alam na alam mo, ito simbahan ito. Ito parokya ito ni ganito. Diba? At doon mo raw dadali. At dapat, iisa lang ang turo niya. Halimbawa na lang, sa isang lugar ninyo, merong iba't ibang klase ng simbahan o relihiyon. Diba? Protestante ka, pero sa lugar nyo, may 3, 4, 5 Protestant churches doon. Iba-iba nga ho ang turo. Di ba sinabi ko na sa inyo? Iba-iba ang turo, bagamat silang lahat ay tinatawag nilang protestante o kaya born again o yung mga tinatawag na fundamentalist na religion, no? Na Bible only lang yan, fundamentals, diba? Paano kung halimbawa pumunta kayo dito sa relihiyong ito, sa isang samahan na ito. Sinabi, oo nga, mali ka nga, sorry ka na. Sasabihin ko, teka, hindi lang naman kayo nag-iisang simbahan dito Pupunta rin ako doon sa kabila, titingnan ko kung ganun nga ang sagot. Pwede ba yun? Di ba? Yung otoridad na binigay ng Panginoong Hesus sa kanyang apostoles, na siya namang mag-establish o magtatatag ng simbahan, nag-iisang otoridad yun Kailangan hindi pwedeng marami yun. Di ba? Diba, paano na nga ito? Sinabi ko sa inyo, nasa 200,000 na po na iba't ibang sekta. Itong mga born again, itong mga fundamentalist, itong mga protestante na ito. Saan pupunta? Diba? Para maniwala siyang, mali nga ako. Oo nga, dapat kurikin niyo ako. Kasi may nagsabi ng mali ako. Paano kung maghanap pa siya? Ang dami niyang pagpipiliang relihiyon o simbahan. Okay? So dito, makikita natin, what Christ established is not just a case of people sitting around and reading a Bible. Di ba? Ganun po nangyayari kasi sa iba Diba? Kailangan po a church that establishes doctrines, mga doktrinang dapat sundin. Otherwise, excommunicado ka. Parang si John Wick. Yung pelikula ni John Wick. Excommunicado. Okay? Tingnan din po natin itong 2 Thessalonians 2:15. Tingnan din natin ito. Thessalonians po, pangalawang Thessalonica, chapter 2, verse 15. Isa lang po ito. Isulat nyo na lang po at least yung verse para puntahan nyo na lang later pag may time na kayo. Anong sabi? So may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who has loved us
and who has given us an everlasting consolation and good hope in grace. Sabi pala, magsimula tayo sa 14. And so, brothers, stand firm and hold to the traditions that you have learned, whether by word or by our epistle. So may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who has loved us and who has given us an everlasting consolation and good hope in grace, exhort your hearts and confirm you in every good word and deed. Ito ho sa 14, makikita nyo yung linaw eh. Di ba? Stand firm and hold on to the traditions that you have learned. Paano daw? Whether by word or by our epistle or writing. Di maliwanag. Hindi ho ba? Hindi ho lahat ay nasa Biblia. Meron din ho itinuro itong mga apostoles, no, na tradisyon na hindi naisulat kung hindi binigkas lang ng kanilang bibig. Kaya po tayo, sabi ko sa inyo, three-legged stool. May tatlong paa yung ating inuupuan, yung ating sinasandigan. Una, tradisyon, na galing din naman saan? Sa mga apostoles. Dahil hawak po natin ang mga dokumentong yan ng unang simbahan, ng unang lupon ng mga Kristiyano, way back. Nasa pag-iingat po ng ating simbahan yan. Pangalawa, Biblia, yung naisulat. At syempre, yung pangatlo, yung authority o magisterium. Kaya po mali yung Bible alone. Di ba? Yung mga fundamentalists, ito mga born again, yan ang sinasabi nila, kung wala sa Biblia, hindi totoo yan. Paniniwalaan lang namin yan kung nasa Biblia yan. Yan ang sinasabi nila, hindi ba? Mali po yung Bible alone o sola scriptura. Yan po yun. No? Makikita nyo rin po sa, ito, ilagay nyo na rin. Sa Mark 7 verse 7. Ito mga biblical verse po ito. Ang nakalagay po dito, speaks of man-made teachings. Ito, yung sinasabi nila, kasi po yung 10 commandments, yung 10 commandments ni Lord. Ito naman kasi yung mga pariseyo nung araw, no, yung mga manunuro nila nung araw, ginawa pong 613 laws yan na nag-i-interpret po ng, ng 10 commandment of God. Oo, kaya ito yung sinasabi nilang traditions na gawa ng tao. Okay? Kasi nga, yung 10 commandments, pinalawig yan Kumbaga sa batas natin ngayon, yung constitution, di ba? O may batas, tapos magkakaroon ng IRR, yung Implementing Rules and Regulation. Yun yung naging 613. Oo, kaya nagkagulo-gulo, no? Pero yung pinaniniwalaan natin, abay nasa Biblia yon at turo po yan ng ating ang mga apostles pa ni Christ na naipasa na lang po sa atin. Kaya nakarating naman dito dahil pinasa na from one pope to the other, from one bishop to another hanggang sa makarating sa atin. Okay, so sana po klaro ito no sa ating lahat, di ba? Baka malito kayo dun sa traditions of men. Hindi po yun yung gawa-gawa ng tao, hindi po yun ang ating pinaniniwalaan. Okay? Alright, so pumunta na po tayo sa susunod na verse at ito po yung Matthew 25 verses 31 to 46. Ayan. Siguro naman sa pamamagitan ng maliit na programang ito, kahit papano po magkakaroon kayo ng chance na mabasa ninyo yung inyong Biblia at matanggal po yung mga alikabok. Baka ako inaalikabok na yung Biblia nyo Ha? O pumunta tayo sa Matthew 25 verses 31 to 46. O medyo mahaba-haba ito. Ano ba? Tungkol saan ba ito? Basa-basahin natin ha. O hindi na po totoo na ang mga Katoliko daw po ignorante sa Biblia o walang gana sa Biblia. Ito na nga po ginagawa na natin di ba? Alright, so ano sabi? 31 to 46.
Ang sabi, "But when the Son of Man will have arrived in his majesty, and all the angels with him, then he will sit upon the seat of his majesty, and all the nations shall be gathered together before him, and he shall separate them from one another, just as a shepherd separates the sheep from the goats. And he shall station the sheep indeed on his right, but the goats on his left. Then the king shall say to those who will be on his right, Come, you blessed of my Father, possess the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me to eat. I was thirsty, and you gave me to drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you covered me. Sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the just will answer him, saying, Lord, when have we seen you hungry and fed you, and given you drink? And when have we seen you a stranger and taken you in, or naked and covered you? Or when did we see you sick and in prison and visit you? And in response, the king shall say to them, Amen, I say to you, whenever you did this for one of these, the least of my brothers, you did it for me. Then he shall also say to those who will be on his left, Depart from me, you accursed ones, into the eternal fire which was prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you did not give me to eat. I was thirsty, and you did not give me to drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not cover me. Sick and in prison, and you did not visit me. Then they will also answer him, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he shall respond to them by saying, Amen, I say to you, whenever you did not do it to one of these least, neither did you do it to me. And this shall go into eternal punishment, but the just shall go into eternal life. Eto, okay, malinaw na malinaw, hindi ba? No? Kailangan po buhay na buhay, no? Yung iyong pananampalataya at iyong mabuting gawa. Actually po, yung tinatawag na living faith, yan po yung pananampalatayang may mabuting gawa. Yan po ang nagbibigay ng kaligtasan. E di mali na naman po yung sinasabi nila. Tayo tinitira dyan, no? Kayo mga Katoliko, mahilig kayong gumawa. Bawal nga ng batas yan, bawal ng Biblia yan. Dapat pananampalataya lang. Faith alone. O yung sinasabing ang sola fide. Naku, dito pa lang ho sa verse na ito, yung linaw na eh. Diba? May pananampalataya ka nga, pero hindi ka naman nagbibigay ng pagkain sa nagugutom, ng tubig sa mga nauuhaw, ng damit, no, para sa mga hubad, o yung mga may sakit o nasa prison, dinadalaw mo ba? Ito po'y kawang gawa eh. Di ho ba? Ito'y may mga pananampalataya. Diba? May mga pananampalataya itong mga taon to dahil nakapalit. Kailan namin kayo nakita, Lord? Sabi naman. Ibig sabihin, talagang alam nilang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, diba? Pero bakit daw mapupunta sila sa dagat-dagatang apoy kung saan inireserba yun para kay Satanas at yung kanyang mga kampon? Dito po, nagpapahiwatig din mismong sa labi ng Panginoong Hesukristo na siya nagsasabi na merong impyerno, no, dagat-dagatang apoy na inilaan para kay Satanas at kanyang mga kampon.
O itong mga taong ito na walang mabuting ginagawa, may pananampalataya nga sa Panginoon, wala namang mabuting ginagawa o good works. Saan daw mapupunta? Dun din sa impyerno eh. Malinaw na malinaw. Naku, marami pa ho ako may papakita sa inyo, no? Pag dumating na po tayo dun sa tinatawag na yung we will debunk, no? O talagang ating pong pasisinungalingan yung paniniwala ng mga born again at ng mga Protestant, no, na faith alone o yung tinatawag na sola fide talaga pong mali yan, no? Kailangan po talaga may kaakibat din pong magandang gawa o good works, no? Kailangan po nating isabuhay ang ating pananampalataya. Di ba yun ang turo sa atin? Hindi naman tayo naniniwala dyan sa ano na yan sa sola fide na yan. Hindi po natin, wala sa style natin mga Katoliko. Naririnig lang po natin yan sa mga born again. Di ba? Okay. Ngayon, bilang panghuli muna, no, marami pa ito, pero dito ko na muna tatapusin para hindi naman gaanong humaba. At saka baka sabihin nyo sa akin, dami namang assignment. Okay. Isa pa po na gusto ko sanang bigyan natin ng pansin. Siyempre, yung ating Eucharistia, no? At saan ho ba natin makikita yung patungkol naman sa Eucharist na talaga pong, ito talagang katoliko sa John 6:53 to 55, no? John 6:53 to 55. Halika, sabay-sabay natin puntahan, ha? John chapter 6, tapos medyo mahaba-haba ito, 53, no? Sa bandang ilalim na, to 55. Anong sabi? Okay? Therefore, the Jews debated among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" And so Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day." Diyan muna tayo, di ba? Ito po malinaw na naman. Tayo pong Katoliko, lamang relihiyon na nagtuturo ng real presence, no? Substantial presence of Christ, body, blood, soul, and divinity. Saan? Sa Eucharistia, sa komunyon. Ito po yung totoong katawan at totoong dugo ng Panginoong Jesus. At hindi po ito simbolikal. Di ba? Maski po basahin nyo yung mga nauna pa. Naku, sa susunod po, ang gandang basahin ho nito yung mga writings ng mga unang Kristiyano. For the first 500 years na po ito, yung unang 500 taon ng Kristyanismo. Di siyempre, medyo fresh pa yun. First 500 years. Kumbaga 2021 tayo, basahin nyo po yung mga naisulat nung unang 500 taon, yung year 500 at pababa. Di fresh pa yun, di ba? Kumpara mo naman sa ngayon. Di ba? Ito na po ang mababasa ninyo Lahat po ng Kristiyano noon ay naniniwala sa Eucharistia, the Holy Eucharist, na ang komunyon po ay hindi lang tinapay. At yung wine, yung alak, na binasbasa ng pare, ay hindi lang po yun alak. Nagiging katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Tulad na nga po dito sa nabasa natin sa John 6. Alam niyo po, kung talagang may oras lang kayo, basahin niyo po yung John 6. The whole chapter 6, talaga namang, wala namang duda Wala na pong duda na talagang tama na naman yung ating mga paniniwala, tayo mga Katoliko. Okay, marami pa po ito, pero sadya ko munang puputulin dito para hindi naman ho kayo masyadong maumay, no? At mahaba-haba na rin po itong ating talakayan. Okay? God bless you po. At sana po i-take note ninyo itong ating mga napag-usapan, lalo na yung mga verses, kasi po, pag-aralan nyo maigi yan, pag kayo po ay nasagasaan
o kayo po'y nakatagpo ng ating mga kapatid naman, kaya lang kaiba nga lang ng pananampalataya, alam nyo na po ang isasagot sa kanila. Okay? God bless you po and see you again sa Season 4, Episode 3 na po ang susunod. God bless you. Bye!